Hi mga bebs! Welcome back to my YouTube channel. So, sobrang baba ng energy ko and for sure, nakikita nyo din tong damit na to sa ibang vlog. And ginawa ko tong vlog na to kasi madami na din naman akong nababasa sa comment section. Kung nakita niyo yung first clip, kasi hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin or kung paano ako mag-start. Kasi nga, minsan kahit alam ko naman yung sasabihin ko, na-stop talaga ako. So, ito na nga. Itong vlog na to is about my health issues. So, December pa lang, November pa lang, ang dami ko na din namang nababasang naka-comment about dito. So, dapat isa-isayin ko yung mga comment, pero siguro hindi na lang. Pero lahat naman yun na binabasa ko. Diba, sinabi ko sa mga vlog ng mga friends ko, or kahit dito sa vlog ko na hindi talaga ako nagbabasa ng comment. Kasi nga, pag nakakabasa ako ng comment na ganun, wala. Lagi kong kine-question yung sarili ko, kailan ko ba sasabihin, alam na din naman ng mga tao na mga nanonood. Pero yung family ko, sila mami, alam nila. Hindi ko lang ina-announce dito sa YouTube, alam na nila. So, hindi naman din sila talaga nagkulang ng advice sa akin. So, magsimula tayo. Paano ko ba nalaman na mayroon akong hyperthyroidism? So, kung gusto nyong tapusin tong video na to, go lang. Pero ngayon pa lang sasabihin ko na ako ay na-diagnose ng hyperthyroidism. So, mayroon talaga ako. Positive talaga ako sa ganun. And kung yan ang mga lahat ng kino-comment nyo na feeling nyo hindi ako aware po ako. Sadyang hindi ko lang talaga, hindi pa ako ready sabihin sa inyo. Hindi ko pa din alam kung paano ko ba siya sasabihin. Kaya hindi po ako nagre-reply sa mga comment nyo. So, naramdaman ko tong symptoms na to way back October 2025. So, doon ko nakita na parang hinihingal ako at ilang beses din po talaga akong na ospital. Yung una na diagnose pa ako ng anxiety. So, grabe talaga yung nangyayari sa akin. So, pabalik-balik ako ng ospital pero hindi ko yung bina-vlog, hindi ko yung sinasabi sa mga tao. And then, meron akong kausap na friend ko, sabi niya sa akin, "Huy, bakit mo ko nilalakihan ng mata?" Pero sabi ko, "Hala, hindi kita nilalakihan ng mata." And then suddenly, meron akong mirror shot. Di ba pag nag-mirror shot, naka-smile, tapos doon ko nakita na, hala, bakit ang laki ng mata ko? Kaya hindi ako nagsalamin ngayon para mas makita niyo siya ngayon. Sa vlog ko, aaminin ko, may mga clip pa doon na biglang lumalaki yung mata ko. Kasi malaki talaga, lumuluha yung mata ko. Ay, hindi, kinakat ko talaga para hindi masyadong makita. Pero yun nga, despite sa pag-vlog ko, is nakikita pa rin talaga siya. So, December pa lang ay nagpa-check up na ho ako. Para lang din po sa kaalaman nyo, ako ho ay nagpa-check up na para ho malaman kung ano ho ba talaga yung sakit ko. At doon nga po nalaman na na-diagnose na po ako ng hyperthyroidism. So, na-appreciate ko po lahat ng concern sa akin sa comment section. Alam ko feeling nyo, hindi ako aware, pero ang totoo is, aware na aware po ako. Nagpa-check up na po ako, naggagamot na po ako. Nakita ko lahat ng mga comment, yung mga sinasabi nyo. So, ako naman, syempre, may anak ako. Hindi ko naman din papabayaan kasi nga sabi ko sa inyo, yung health natin, yan talaga yung kayamanan natin. So, kailangan natin alagaan. So, after the check-up, nagagamot na ako and I decided na mag-resign na muna ako sa work ko. So, alam kong aware kayo na ako ay isang call center, yun po yung naging work ko at nag-work po ako sa Quezon City. At alam kong hindi ko na kayo nasama sa journey ko about dun sa bago kong work. So, yun po yung naging work ko. And alam kong nasama ko lang sa inyo, yung nag-apply ako way back July. Tapos nag-start na po ako na mag-work. And then, nag-decide na po ako na mag-resign muna. And I'm so very, very grateful and thankful sa company namin kasi pinayagan nila talaga ako mag-resign. So, kaya ko to, ano ba yung kung ano ba yung reason ng pag-resign ko is kailangan kong wait lang.
kailangan kong ayusin muna yung sarili ko. Kailangan ko muna magpagaling. Wait lang, lalapit ko yung mic ko kasi hina yung boses. Ginawa ko din tong vlog na 'to kasi para, ma-stop na din yung sa comment section ko about sa health ko. So, gagawin ko na 'to para maging aware kayo. So yun, nag-resign ako para maggamot. So sinabi ko nga sa inyo na nagpa-check-up na ako. And kung mapapansin niyo, nagga-grind ako ngayon sa YouTube. Kasi ito yung magiging bread and butter ko dahil nga wala na akong ibang income. Kasi nga nag-resign na ako. So wala akong choice dahil ako din naman talaga lahat. And syempre, hindi naman ako pwedeng tumigil din sa pag-vlog. Kasi nga, may gab ako. So hindi ko din alam kung saan ko kukunin yung mga panggastos kung mag-i-stop ako sa pag-vlog. Kaya alam kong napapansin nyo na everyday vlog talaga ako. And kung ano man yung makikita nyo, inuna ko lang tong vlog na to para hindi na din ako ma-stress. Hindi ako nai-stress kung ano yung kino-comment nyo. Nai-stress ako kasi hindi ko alam kung paano ko talaga sasabihin sa inyo. So, eto na, ginawa ko na yung video para ma-stop na, para ma-aware na din kayo na aware din naman ako. So, after ko mag-resign sa work, pagpasok ng January, nag-start na ako mag-meds, and may mga vlog akong hindi na-upload kasi nga, nakikita ko na nandun yung mga symptoms, tapos napapagod ako, nag-try ako, dun nagkaroon ng fiesta sa amin, nagkaroon ako, tapos wala pang kalagitnaan, napagod na ako, nagpahinga na ako, meron akong sinasalihan na dance contest, hindi na din kinaya kasi bumibigay yung katawan ko. So, nag-aak ako ng normal para hindi din mahalata ng mga tao. So, alam kong makikita nyo yun na nag-aak ako ng normal, na parang wala akong sakit. Pero, despite of all pagpapanggap, yun nga, meron talaga akong sakit. Tapos, wala, nasasad din ako kasi syempre, hindi ko naman pwedeng pabayaan yung health ko. Kailangan ko pa namang mabuhay ng matagal kasi syempre, meron akong gap. Kailangan ko mabuhay ng matagal kasi syempre, in-health ko pa yung family ko. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, sobrang daming problem. Pero hindi ko naman pinapabayaan yung sarili ko. Hindi ko naman hinahayaan kung ano yung meron. Sakit ako kasi alam nyo minsan, nasasad din naman ako pag pinag-uusapan. Wala, marami akong what if. Kasi minumulto ako. Paano kung wala naman ako? Paano kung wala akong hyperthyroidism? Siguro hindi ako palagi na hospital. Siguro hindi ako umiiyak. Siguro hindi ako napapagod na iniingin agad. Siguro nabalik ko na yung katawan ko dati. Siguro malakas yung resistensya ko. Maraming what ifs. Pero yun na, kung papabayaan ko to, hindi ko matutupad yung mga pangarap ko. Hindi lang pangarap ko din sa anak ko. So, kailangan ko maggamot. Medyo mahal din yung gamot and matagal din talaga yung gamutan. And kung magtatanong kayo kung paano ako nagkaroon ng ganito, di ba grabe talaga yung stress ko sa nakaraang taon. Sobrang dami kong stress. Tapos, nalaman ko na meron akong hyperthyroidism. Meron din pala yung mama ko. So, genes, kay mama siya, meron yung mama ko. Pero yung mama ko gumaling siya. And, ayan, nakikita niyo naman, lumalaki yung mata ko. Ang dry-dry ko. Lumalaki na din yung leeg ko. Ayan, napapansin ko na yan kasi nung naglalagay ako lagi ng skincare, sabi ko, alam, parang nakaumok na yung dito ko. Kasi alam ko hindi siya talaga lalaki. Pero ayan, ayun na siya. So, ayun, sana supportahan niyo pa din ako sa mga vlog ko. Siguro may mapapanood kayo mga vlog. Na-shoot ko na yun previously pa kasama sila Balong, sila Mami. So, ginawa ko yun para mag-grind na mag-grind. And, syempre, gusto ko pa mabuhay ng matagal. Kaya nga, hindi ko siya pinapabayaan eh. Lalo na't marami akong naririnig na story na basta hindi ko nasasabihin. Kaya, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko maging malakas. Inalagaan ko naman yung sarili ko. Syempre, naggagamot. Nakikita din naman, hindi ako pangit. Nagmaganda pa siya. I mean, hindi ako pangit, pero ang pangit na ng katawan ko kasi bumagsak siya. Ang pangit na ng mata ko kasi
lumalaki siya, ang pangit na ng leeg ko kasi lumalaki din siya. Ayun, ano sabi ko na sa inyo, sabi ko nga gumawa ako ng script, hindi naman script kung ano yung sasabihin ko. Nilagyan ko lang kung ano may mga dapat kong sabihin kasi nagme-mental block ako minsan kahit alam ko yung sasabihin ko, hindi ko siya masabi. Alam kong napapansin niyo din yun sa mga ibang vlog ng mga bayo. So ayun, nananatili akong nagagamot, nananatili akong nananalig kay Lord. Hindi ko naman pinabayaan talaga. And pasensya na guys. Sorry talaga. I just want to say sorry. Sorry kung natagalan bago ko sabihin sa inyo. Sorry kung na-feel nyo na wala akong pakialam sa health ko. Sorry kung feel nyo na papabayaan ko na yung sarili ko. Pero naging choice kong hindi talaga muna sabihin. Sobrang hirap. Akala nyo ba? Ganun lang siya kadali. Nung nalaman ko yun, hindi ko alam talaga kung ano yung gagawin ko. Pero syempre, mas nangibabaw na kailangan mong lumaban, kailangan mo laksan yung loob mo. Kasi andyan si Gab, kailangan mong mabuhay ng matagal kasi hindi mo pwedeng iwan yung anak mo kasi baka pa. Sobrang dami. Ang dami. Sabi ko hindi ako iiyak. Ewan ko bakit ako umiiyak. Alam niyo ba? Ang dami. Kunwari, hindi naman ako yung sinisigawan or napataas yung boses sa akin, umiiyak na ako. Sobrang sensitive ko right now. Pasensya na kayo. Hindi ko naman gusto na magkaroon ng ganitong sakit, guys. Kung papapiliin lang ako, hindi ko to pipiliin. Hindi ko gugustuhin na magkaroon ng sakit. Kasi nung time na bumabawi ako sa sarili ko, doon ako nag-diagnose ng hyperthyroidism. So wala, kahit anong gawin ko, inumin ng vitamins, gawin lahat to make myself okay, wala. Hindi siya naging effective kasi nga meron akong sakit. Ayun, hindi magiging dahilan tong sakit na to para tumigil ako sa pag-vlog. Hindi to dahilan para sukuan ko yung sarili ko. Hindi talaga pwede. And ayun, pasensya na. Grind muna ako dito. Kailangan ko muna mag-vlog. Para meron ako mapa-fried kay Gab kasi wala namang magbibigay sa kanya nun kundi ako lang. So, kailangan ko yung gawin. Kailangan ko din gawin para ma-help ko yung family ko. Kailangan ko yung gawin kasi para may pambili din ako ng medicine ko. And kailangan ko din yung gawin. Siyempre, magbe-birthday din si Gab. So, wala. Kailangan ko pang ibigay lahat para sa anak ko. So, ayun. Grind. Grind and grind. And I just wanna say thank you din sa mga taong sinabihan ko. Nung unang-una pa lang, alam ko nagulat din sila. At guys, totoo, hindi naman sila nagkulang ng sabi sa akin. Alam din naman nila lahat kung ano yung nangyayari through off-cam. So, huwag nyo din silang sisihin, especially si Mami Ona. Bakit hindi niya ako sinabihan, guys? Alam niya lahat. Hindi din siya nagkulang na magsabi sa akin, mag-advise sa akin, at i-guide talaga ako. So, ayun. Nasabi ko na medyo nabawasan ako ng tinik. Pero, syempre, nasasad pa din ako kasi choice ko talagang wag sabihin. Kaso, kailangan na nang sabihin kasi nga madami na ding taong nagtatanong. At, ayun, ayoko din naman manggaling sa ibang tao na meron akong sakit. Gusto ko sa akin talaga. Magagamot lang ako. And after nun, pag okay na ako, mag-work na ako ulit. So, ngayon, eto na lang muna. Sa akin, mag-vlog muna ako. Magtatry ako mag-everyday upload. So, yun, may mga iba akong video. Inuna ko lang to. Kasi, syempre, ito yung magiging bread and butter ko dahil wala na akong ibang income. At walang ibang magbibigay sa anak ko, kundi ako lang. Tsaka sa family ko. Sana supportahan niyo ako, guys. After nalaman niyo kung ano ba yung totoo. And sana patuloy niyo din ako supportahan. So, pasensya na kayo kung hindi ako nagko-comment or nagre-reply sa mga comment niyo. Sobrang sorry talaga. Pero lahat yan nababasa ko. Kahit na minsan kinakabahan ako pag babasahin ko na kasi baka feeling ko mabash ako or what. Pero ngayon, sama niyo din ako sa prayers niya na gumaling din talaga ako agad. And hindi ko talaga papabayaan yung sarili ko.
ate, hindi talaga puwede. So, thank you guys, thank you all sa lahat ng concern. Thank you po sa mga taong nakapaligid sa'kin, hindi niyo ako pinabayaan everytime na nagbe-breakdown ako, everytime na nararamdaman kong lonely ako. Thank you so much. Salamat sa pagmamahal niyo and siyempre sa inyo guys, sa mga nanonood nito. Thank you so much. Thank you sa pag-unawa. Pasensya na napatagal yung pag-announce ko kasi hindi naman dapat to i-announce or sabihin. Pero naiintindihan ko lahat ng comment nyo. And I'm so very lucky kasi meron akong katulad nyo na naandyan, na concern sa akin, na hindi ako pinapabayaan, na hindi nagsasawang mag-comment na ipaalala sa akin kung aware ba ako na may ganito akong sakit. Thank you everyone. Thank you. And I promise to myself na babawi ako. Hindi ako mapapagod at hindi ako susuko. So, thank you everyone. Mahal na mahal ko kayo and sana supportahan niyo pa ako sa iba kong vlog. To my mommy, oh, thank you so much. Sa mga bayo, thank you so much. Sa mga friend ko, thank you so much. And sa anak ko na nagbibigay ng lakas sa akin para patuloy ang laban. And syempre sa family ko. Ayun lang, pasensya na kayo sa iyak-iyak moment ko ha. Hindi ko yun sinasadya. And sana hanggang dito na lang yung comment about sa health issues ko. Kasi minsan nare-hurt pa din naman ako. Kasi syempre, I miss being normal, no? I miss lang, hindi napapagod agad. Basta marami akong namimiss. And alam kong gabi-gabi akong minumulso ng what if ko kung wala akong ganun, 'di ba? So I love you guys. Thank you. At kung may kulang man ako na nasabi dito, I promise na kakayanin kong mag-reply sa mga comment niyo. Hanggang dito na lang mga Bex. I love you all. Bye!